Arranged marriage to Mr. McDaniel. What? Sigaw ko nang makapasok ako sa bahay. At ito, tinatalakan na naman ako ni mommy at daddy. Kaya lagi akong umaalis ng bahay. Hindi ka namin pinalaki ng ganyan, Nadia. Kaya wag mo kaming sigawan ng mommy mo. Ani ni daddy na nakaduro pa sa akin. Please, dad. Wag ngayon, pagod ako. Wika ko bago umakyat sa aking silid. Ayoko munang makipagbardagulan sa kanila. Rinig ko pa ang pagtawag sa akin ni daddy. Pabagsak na nahiga ako sa aking kama at pinikit ang mata dahil sa pagod. Galing kasi ako sa party. Alam naman na pagkadalaga ay ganyan talaga. At yun ang mga dahilan ni mommy at daddy kaya lagi nila akong pinapagalitan. Kaya nga binansagan nila akong spoiled brat at ng mga kakilala nila. Pero yun lang ang paraan para mapansin nila ako. Total, lagi naman silang wala dito sa bahay kasi ang inaatupag nila palaging business lamang. Ma'am Nadia, gumising na po kayo. Pinapatawag kayo ng daddy niyo po. Nagising ako dahil sa katok ni Yaya Tasha, na siya rin ang ikalawa kong ina sa tuwing wala ang mga magulang ko. Okay po, susunod na lamang ako. Wika ako bago tumungo sa banyo para maghilamos, tsaka bumaba. Himala na magkasabay tayong kakain. Pagak na sabi ko bago umupo sa hapag. Sanay kasi ako palaging mag-isang kumakain. Rumispeto ka nga, Nadia. Galit na sabi ni mommy. Bakit niyo ba ako pinagising kay Yaya? For some sermon na naman ba? Sabay irap ko at kita ko na naman ang pagpipigil ni daddy. Oo, dahil sobrang spoiled brat mo na, Nadia. Bakit ka ba nagkakaganyan, ha? Hindi naman kami nagkulang ng daddy mo, ah. Hindi raw nagkulang. Bakit hindi niyo po itanong sa mga sarili niyo kung bakit ako nagkakaganito? Sarkastikong sagot ko. Ginagawa namin ang lahat ng to, Nadia, for your future. To our family. Patuloy na sabi ni mommy. For my future? Or for the company? Huwag kang ganyan, Nadia. Malaki ka na. At nasa tamang edad na. Pag hindi ka pa tumigil sa pagkabrat mo, ay hindi ako magdadalawang isip na ipakasal ka. Sabi ni daddy na kinagulat ko at napatayo. What the? Ako ipapakasal niyo? Yan ang hindi mangyayari. Iniis na sabi ko at umalis sa hapag. Nakapagdesisyon na ako. Tsaka napag-usapan na namin yan ng mami mo. Sa inis ko ay ipinagtatatapon ko ang mga gamit ko sa loob ng kwarto ko. What the hell? Ni pinangarap ka na magka-boyfriend? Hindi ko hiniling eh. Asawa pa? Nagkakaganito lang naman ako dahil atensyon lang naman yung hinihingi ko. Pero malabong ibigay nila ang atensyon nila sa akin. Dapat kumpare, minamadali ng kasal ng mga anak natin eh. Kasalukuyan nag-uusap ang magkumpare sa napag-usapang kasalan ng kanilang mga anak. Bata pa lamang ang mga to ay naipagkasundo ng ikasal. Matagal nang hindi nagkikita ang dalawa. Noong maliit pa ang huli nilang pagkikita, kaya tiyak na maraming nagbago sa dalawa. Don't worry, kakausapin ko ng mabuti si Nadia. By the way, kailan ba uuwi si Carter? Alam niya na ba ang tungkol dito? Tanong ng ama ni Nadia sa ama ni Carter. Not yet, but I'm sure maiintindihan niya yun, sabi ng ama ni Carter. So, paano yan? Bawas-bawas muna sa party, Nadia. Tawa ni Mesha nang ikuwento ko naman sa kanya ang sinabi sa akin ni Daddy na ipapakasal niya raw ako. Hell no! Hindi ako papayag, Mesha. Na hindi ko nga kilalang ipapakasal nila sa akin. Tsaka ayoko, no? Sabi ko at tsaka siya inirapan. Si Mesha lang ang madali kong kaibigan na isang tawag mo lang ay nandyan agad. Paano kung pilitin ka talaga ni na Tito? Curious na tanong sa akin ni Mesha. Bahala na, Mesha. Pero kung sakaling ikasal ako, walang magbabago. Basta, nandito lang ako lagi sa tabi mo. Alam mo namang maaasahan mo ko. Ngiting ani ni Mesha. Mamaya pala hindi ako makakasama sa party Nais ko munang magpahinga.
Pagpapaalam ko sa kanya. Okay, sige. Pag may problema, just call me and I'll be there. Anito bago na unang lumabas sa coffee shop. Naghihintay kasi ang boyfriend niya sa labas. Samantalang si Carter. Okay, I'll go home too, mommy. I'll just finish the meeting with my client. Sabi ko kay mommy habang naka-video call. I'm in London, but pinapauwi niya ako dahil importante raw. I haven't been home from the Philippines for a long time. Carter, be careful when you go home. Iting sabi ni mommy na ikinatungo ko na lang. Mom, bakit ba pinapauwi niyo ako ng urgent? May problema ba dyan? Takang tanong ko pa. Pag-uwi na lang natin yung pag-usapan. Sabat naman ng aking ama. Okay, Mom. But, just take care of yourself. Sabi ko bago pinatay ang tawag. Mamimiss kita, Insan. Bakit ka ba kasi uwi pa? Si Jello na pinsan ko na pumasok sa opisina ko. It's important daw eh, sabi ni Mommy. Kaya pansamantalang ikaw muna ang mamahala sa company. Maasahan ba kita, Insan? Tanong ko dito. Siyempre, basta may dots ba eh, Anya. Okay. Alam ko namang mambababae ka lang, kaya I will just send it to your bank account. Sabi ko. Nox? Yan ang pinsan ko, mapagbigay. Anya tsaka ako niyakap. Nakadiri ka? Ani ko. Dad, hindi na ba talaga magbabagong isip niyo? Tanong ni Nadia sa daddy niya habang nag-uusap sila ng masinsinan. Ngayon lamang sila nagkausap at sa ganitong paraan pa. Ang maikasal sa taong hindi naman niya mahal. Napag-usapan na natin to, Nadia. At bata pa lamang kayo na ipagkasundo na namin kayo. Sagot ni daddy sa akin. Kaya napairap na lamang ako. Pero hindi ko may papangako na magiging mabuting asawa ko, daddy. Inis na sagot ko. Pero kailangan, Nadia. Mamayang hapon pupunta dito ang mom ni Carter. Kaya gumalang ka at ayusin mo ang sarili mo. Huwag kang maging brat. Pagpapaalala sa akin ni daddy na ikinairap ko na lamang. Mabuti na lang at hindi niya nakita. Kailangan pa talaga? Patanong na ani ko bago naglakad-lakad sa labas ng bahay. Kaya nga ni isang lalaki wala akong pinakilala sa kanila eh. Kasi wala pa akong matipuhan. Tapos ngayon, malalaman ko na naipagkasundo nila ako. Isang malaking kalokohan. Pero wala naman akong magagawa. Oras na ang mga magulang ko na ang mag-decide. Oo, brat ako. Pero mahal ko ang mga magulang ko. Pumasok na lamang ako sa loob upang kahit papaano ay makapagpahinga ang isip ko. Total mamaya pa naman darating ang mga bisita. Samantalang masaya si Carter na nakabalik ng Pilipinas. Ilang taon rin mula nang huli itong nakaapak sa Pilipinas. Since I graduate in high school, nag-college na ako sa London at doon na rin ako kumuha ng degree para sa paghawak ng company. Dahil ako lang naman ang aasahan ng mga magulang ko dahil wala naman akong kapatid na magiging katuwang. Ang lalim naman ang iniisip mo, Carter. Si daddy nakakapasok lamang sa aking silid. Nothing, dad. Baka iniisip mo ang nakahandang kasal mo with Nadia. Anya. Dad, paano kung aayaw siya? At alam niyo naman, dad, na hindi pa kami gaanong magkakilala. At baka pinutuloy daddy ang sasabihin ko. I know na pareho kayong hindi pa na-meet ang isa't isa. At balang araw, matututunan niyo ring mahalin ang isa't isa. Sana, basta magpakatotoo ka lang. Ani ni daddy bago tinapik-tapik ang balikat ko tsaka lumabas. Napabugan na lamang ako bago nagtungo sa bathroom para maligo. At hindi malit sa dinner namin with Nadia's family. Nauna nang pumasok sina mami sa loob ng bahay ni Nadia. Dalawa ang sasakyan na dala namin. Bumalik lang ako upang kunin ang bulaklak na ibibigay ko kay Nadia kahit na hindi ko pa siya namimiyat. Good evening, kumari. Pumasok ang isang sopistikadong babae at nakipagbeso kay mommy. Sa tansya ko ay ito na ang mamagulang ni Carter Kuno. Bumaba na ako at hindi na nagpatawag kay Manang Tasha. Ang suot ko ay floral dress na red na litaw talaga ang kaputian.
Hanggang tuhod ko yon na pinarisan ng puting estilito na nababagay sa akin. Napakagandang dalaga ni Nadia, kumari. Puri ng ina ni Carter na ikinangiti ko na lamang. Salamat po. Magalang na ani ko bago ngumiti. Lumapit ako kay Daddy at bumulong kasi sabi ni Daddy ay kasama daw ang anak nito pero wala naman. Dad, mukhang hindi naman dadating ang anak nila eh. Magsasalita pa lamang sana si Daddy nang may magsalita kung saan at naagaw ang aking atensyon sa lalaking kakapasok lamang at may dalang bulaklak at aminado kong gwapo to. Simula sa maputi niyang balat at matangkad na parang Greek god, napakagwapo nito sa suot niyang suit na nababagay naman sa kanya. Kaya saglit akong natulala at nagtama ang aming mata na hindi ko naman inaasahan. Kaya kusa akong binawi ang mga mata ko at nagtanggal bara tsaka bumaling kay Daddy na nakangiti at nakatingin sa akin. Oh, Carter, this is Nadia, your soon-to-be wife. Walang trenong sabi ng mami niya, kaya kung may iniinom siguro siya, ay tiyak na maibubuga niya yun. Tumingin naman ang Carter na yon sa akin at ibinigay ang bulaklak. Pagkatapos ay nagpasalamat na lamang ako. Ayoko naman maging bastos. Nadia? Anya bago inabot ang kamay niya sa akin na tinanggap ko naman kahit na ayoko sana. Na sana ay hindi ko nalang ginawa. Dahil para bang may naramdaman akong kuryente nang maglapat ang aming mga palat. Agad niya naman yung pinisil at saka ngumisi. Kaya yumuko na lamang ako sa di malamang dahilan. Matapos ang nangyari kanina sa hapag ay tumungo muna ako sa labas. Upang kahit papaano ay maalis itong nararamdaman ko na hindi ko naman alam. Ngayon ko lang to naramdaman at kitang-kita ko kanina kung paano niya ako titigan mula ulo hanggang paa. Paano kaya kung manyak yun? Naku, ayoko pang isukong bataan sa taong hindi ko mahal, no? Napabuntong hininga na lamang ako at takmang babalik na nang may kung anong humawak sa bewang ko na ikinagulat ko ng gusto. Why are you here? Instead na nasa loob. Baritonong boses ni Carter habang nakatingin sa akin. Kaya bago ako sumagot ay tinanggal ko muna ang pagkakahawak niya sa bewang ko tsaka umatras. Nagpapahangin lang. Ikaw, bakit ka sumunod rito? Sinundan kita kasi wala ka naman dun sa loob. So, I decided to follow you. Anya na nakapamulisa. At bakit mo naman ako susundan dito? Taas kilay na tanong ko rito at kita ko naman ang pagngisi niya. Masama bang sundan ko ang soon-to-be wife ko? Anya tsaka ngumiti ng pagkatamis-tamis. Baliw ka siguro at iniisip mo talaga na totoo ang lahat ng yan. Iniis na sabi ko. Hindi naman ako baliw at sinusunod ko lamang ang aking mga magulang dahil mahal ko sila. Sagot ni Carter na nakapamulisa pa rin at kahit sa ang tingnan anggulo, ay gwapo to at hindi yun maipagkakaila. Marami siguro tong babaeng na ikakama. Hay naku talaga, hindi talaga ako tatabi sa kanya. Sa halip na isipin yun ay isinawalang bahala ko na lamang. So parehas pala tayo? What if magkaroon tayo ng deal? Yung tayong dalawa lang ang nakakaalam. Total, 2 years lang naman ang magiging contract natin, di ba? Taas kilay na tanong ko na ikinalingon niya naman. At naringkit ang mga mata nito. Magsasalita pa sana to nang mapalingon kami kina Mami na nakatingin sa amin, pati ang magulang niya. Mukhang nagkakamabutihan na kayo. Si Daddy na nakaakbay kay Mami nang mukhang nanunukso. At sana magtuloy-tuloy yan para mas makilala niyo ang isa't isa, di ba? Alam niyo, sa una lang naman kayo maiilang. Pag mas nakilala niyo ng isa't isa, tiyak na magkakasundo kayo. Mami naman. Wika ng mami ni Carter na mukhang gustong-gusto talaga ako para sa anak niya. I hope, tita. Tito. Si Carter naman na hindi ko namamalaya na nasa gilid ko na pala. Ayan, bagay na bagay kayong dalawa. Tilay ng mami ni Carter kaya napaiwas ako ng tingin nang magtama ang mga mata namin. Kita ko na naman ang pagngisi niya na ayaw ko talaga. See? Bagay daw tayo. Anya pa. Baliw ka lang siguro or what? Pabulong na sabi ko. Tita, pwede ko ba bukas makasama si Nadia?
pagpapaalam ni Carter kina Daddy. Sure, iho, at magandang paraan yan. Ay, si Daddy talaga pumayag pa. Kung ako ang tatanungin, hindi ako sasama sa may saltik na to. Nagpaalam na ang mga to na aalis dahil gabi na rin at bago umalis si Carter, hinalikan niya ako sa pisngi na hindi ko naman napaghandaan. Dahil para siyang kidlat kung kumilos. Ang bilis. Hindi ko nga namalaya na nakaalis na pala ang sasakyan nila. Kung hindi pa ako nilabas ni Daddy at pinasok sa loob, ay hindi pa ako papasok. Ganun ba talagang halik ni Carter? Nakakatulala. 2:00 na ng madaling araw, pero hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Kaya minabuti kong tawagin si Mescha at nakailang ring to bago niya sinagot. Nadia, why are you calling me ha? Madaling araw na. Tambay na sagot niya. Alam kong himbing na to sa pagtulog, pero sinagot pa rin niya. Kaya nga thankful ako kasi naging kaibigan ko siya. Sorry Mesha, pero hindi talaga kasi ako makatulog eh. Wala naman akong magagawa, Nadia. Kahit na alam kong ayaw mo talaga magpakasal. Yun nga eh, hindi na talaga mapigil. Road to kasalan na. Napabuntong hininga na lamang ako. Pero maiba ako. Gwapo ba yan? Tsaka alam mo na, macho. Anya na mukhang kinikilig pa. Oy, ikaw, tumigil ka nga. Baka isumbong kita sa boyfriend mo. Panakot ko patungkol sa kasintahan niya. Grabe naman to, nagtatanong lang ako no. Para makasiguro kung maganda bang lahi. At saka tumawa pa to. Oo na, pogi at ang lakas ng karisma nito. Bukas nga may lakad kaming dalawa eh. Ayun o siya sige na dahil inaantok na talaga ako. Wika niya bago binaba ang tawag. Kaya no choice din ako at ipinikit na lamang ang mga mata hanggang sa dalawi ng antok. Maagang pumunta si Carter sa bahay ni Nadia at nagdala to ng bulaklak para sa dalaga. Basta parte lang to ng kasal at para na rin mas makilala niya pa si Nadia oras na magsama sila sa isang bubong kung sakali man. Napaaga yata iyo ang dating mo, hindi pa naman gising si Nadia. Yung batang yun talaga, pasensya ka na ha. Wika ng daddy ni Nadia nang makababa sa hagdan nang makita nito si Carter na nakaupo sa couch at nagkakape. It's okay, Tito. Hihintayin ko na lamang. Saan ba ang lakad niyo, iho? Somewhere, Tito. And besides, I want to know more, Nadia, before the wedding. And I want her to know me na rin po. Mahabang paliwanag ko sa ama ni Nadia. Mabuti yan. Para kahit arrange lang ang kasal niyong dalawa ay kilala niyo ang isa't isa. Yung mga ayaw at gusto niyo. Malay niyo magka-developan pa kayo. Ngumiti na lamang ako tsaka humigop ng kape. Maya-maya lang ay kita ko ang pagbaba ni Nadia. Nakasuot to ng jean at red polo na bagay naman sa kanya. Kitang-kita pa rin ang kaseksihan nito. Kaya napaiwas siya ng tingin dahil parang nanunuyo ang lalamunan niya kung titignan niya pa ng mas matagal si Nadia. Nagpaalam na kami at naunang lumabas si Nadia na parang wala sa mood. Mahabang naging biyahe namin at ngayon nandito kami sa napakalapad na lupain kung saan tanaw na tanaw ang tubig na umaagos mula sa taas ng bundok na para bang nangihikayat to sa ganda. At mukhang pribadong lupain to. Merong may mataas na puno at maganda din ang simoy ng hangin. Pwedeng-pwede kang mag-picnic dito. Magandang lugar na napili mo. Dito kasi ako pumupunta kapag may problema o gusto ko lang magpahangin at malayo sa may ingay na lugar. Wika ako kay Nadia habang naglalatag ako ng telang mauupuan namin. Sa inyo tong lupain? Tanong sa akin ni Nadia habang nililibot ang paningin sa kabuuan ng paligid bago naupo sa tabi ko. Yes, minana ko pa to sa lolo ko. Napatatayuan ko raw to ng bahay kapag mag-aasawa raw ako, kaya pinangalan niya sa akin. Siya nga pala, bakit mo ako sinama? Gusto ko mapag-usapan ang kasal natin, kahit na arranged marriage lamang yun. At yung sinabi mong plano na tayong dalawa lang ang nakakaalam. Nais kong pag-usapan yon para malinaw sa ating dalawa, oras na maikasal na tayo. Sa isip ni Nadia ay mas mabuting gumawa sila ng kasunduan para malinawan silang dalawa kung ano lang ang papel nilang dalawa sa isa't isa.
Gusto ko lang naman ay walang pakialamanan sa mga gagawin natin. Malaya ako kung anong gusto mong gawin pero irespeto natin ang kasal natin. Dahil sa mata ng Diyos ay kasal tayo. Pwede kang mambabae pero wag mo lang dadalhin sa bahay dahil baka makalbo ko yun. Diretsang pagsabi ni Nadia. Pero okay na rin yun dahil prangka talaga siyang magsalita. Grabe ka naman sa mambababae. Hindi naman ako ganoon. Oo, masungit ako pero hindi ako madaling kumapit sa mga babaeng nagpapakita agad ng motibo. Wala ka namang dapat i-explain. Tsaka bahala ka sa buhay mo, no? Kung anong gagawin mo. Ang brat mo talaga. Pero pagkaharap natin mga magulang natin, we need to act like we're okay to be more convincing. So deal. Wika ni Carter habang inaabot ang kamay niya kay Nadia na agad naman itong tinanggap. Basta pure ang kanilang hangarin na mag-pretend na lamang. So before we go home, let me take you on a tour of my lands. Aya ko kay Nadia bago na unang naglakad at nakarating kami sa bahay ng dating caretaker nitong lupain ko. Ang ganda rito. Napakatahimik. Bakit hindi ka magtayo ng rest house rito for vacation? Good idea. But matagal-tagal na rin akong hindi nakakabalik rito. Kaya hindi ito ginagalaw ni na mommy. Oo nga pala no. Laking London ka. Doon lang ako nagbi-business. Kaya ako hindi nakakabalik rito for how many years in London. Pero babalik ka pa doon? Tanong ni Nadia sa akin. Hindi rin pala siya masyadong masungit. Sa ngayon hindi pa ako makakabalik. Because of our forced wedding. Sagot ko. Marami kaming napuntahan hanggang sa mapagod na si Nadia sa kakalakad. At nang ma-realize ko na nakatakong pala siya ay agad ko siyang tiningnan at kita ko ang paltos doon. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na buhatin siya. Samantala nagulat si Nadia nang bigla na lamang siyang buhatin ni Carter na parang bride style. Oo, kanina pa niya iniinda ang paltos dahil kakalakad pero napansin pa yon ng lalaki. Ibaba mo nga ako? Pagsusungit ni Nadia sa kanya. Pwede wag ka lang mag-inarte. Alam kong pagod ka kaya kung ako sa'yo, wag ka nang malikot at baka ihulog pa kita. Anito kaya tumahimik na lamang si Nadia. Hindi rin ito maiwasan ang mapahawak sa matipunong dibdib niya hanggang sa makarating sila sa sasakyan. Nang maihatid na nga ni Carter si Nadia ay umalis din ito kaagad dahil may kailangan raw tong asikasuhin tungkol sa kanyang kumpanya sa London. Kasalukuyang kakatapos ko lang noon maligo at nakaroba habang nasa labas ng beranda habang hawak ang kupita na may lamang tikilya. Iniisip ko lang naman kung anong magiging buhay ko kung sakaling ikakasal ako kay Carter. Siguro naman okay ang naging deal namin at tiyak akong hindi niya yon bibiguin. Nabalik lang ako sa ulirat nang may kumatok sa labas. It's already 12 in the midnight. Bakit hindi ka pa natutulog? Wika ni Daddy at saka lumapit sa akin bago kinuha ang gupita ko. Dad, kumusta naman ang lakad mo with Carter? At saan kanya dinala? Sunod-sunod na tanong ni Daddy na nakatingin lamang sa akin. It's okay and nothing to worry, Dad. Isinama niya lang ako at pinakita ang magagandang tanawin ng pagmamayari niya. Marami pa kaming napagkwentuhan ni Dad bago natulog. Jilo, alam mo naman na hindi ako makakapunta dyan ng ASAP, di ba? Gawin mo na lang ng paraan yan. Kausap ko si Jilo habang nagbi-video call dahil may kaunting problema sa company ko. I will bro, just relax. Your upcoming wedding. Bawal kang pumangit. Anya na mukhang inaasar na naman ako. Maloko ka talaga pero ayusin mo yan ha. Kung hindi papatumba kita sa kakilala kong Hitler. Pananakot ko dito bago pinataya ng tawag. Saan? Pupunta ka ba mamaya sa party? Wika ni Mommy habang nakangiti. Maybe, wala naman akong gagawin mamaya. Sagot ko rito bago na unang bumaba. Isama mo kaya si Nadia for your date tonight? Subukan ko, Mommy. Kung papayag. Napangiti si Mommy nang sabihin ko yon na parang gustong-gusto niya talaga si Nadia for me. Hindi ko pa man nakakasama ng matagal si Nadia, but I think she's good at nakikita ko rin na she needs an attention. Bumusina ako sa bahay ni Nadia para pumasok na agad namang ginawa ng gwardya.
Nang makababa ay tanaw ko agad siya sa kanilang terrace na nakaupo habang nagdodrawing at hindi niya ako napansin na papalapit sa kanya. Marunong ka rin palang gumuhit. Ani ko habang nasa likod ako at kitang-kita ko ang mapuputing leeg niya. Bigla na lamang siyang napaangat ang tingin kaya agad kong iniiwas ang mata ko. Kanina ka pa ba dyan? Tanong niya. Umupo muna ako sa kabilang couch bago sumagot. Hindi naman masyado. Nandito ako to invite you to be my date tonight. Ano pa bang magagawa ko? Soon ay makikilala rin ako ng lahat na asawa mo. Sagot niya habang patuloy na gumuguhit. At nakikita ko sa mata niya na hindi niya talaga gustong magpakasal. Wala ko rin naman, hindi. Pero katulad niya, ano bang magagawa namin? Oras na ang mga magulang namin ang humingi ng pabora. 5:30 na nang matapos akong maggayak. Nakasuot lamang ako ng one-sided gown na backless kung saan kitang-kita ang mapuputi kong likod. Nang makababa ako ay nandoon na si Carter habang kausap si Daddy. Oh, nandiyan na pala ang pinakamaganda kong anak. Papuri ng ama ni Nadia habang pababato at hindi ko maitatanggi na nababagay sa kanya ang kanyang suot at sandaling napatulala ako sa kanya. Dad, remember I am your only one daughter? Nakangiting sabi ni Nadia sa kanyang daddy. Enjoy the party at huwag kang maiinom doon, ha? Pagpapaalala ng kanyang ama. Tito, alis na ho kami. Wika nito bago inabot sa kanya ang aking braso para alalayan siya palabas. Pagkarating namin doon ay marami ng tao kaya nang makapasok kami ay kami agad ang center of attraction. Ang parting ito ay anniversary ng mag-asawang Wang. Ika-50 nilang dalawa kaya bongga. Thank you for coming, Carter. And the beautiful lady, wika ni Mr. Wang kasama ang kanyang asawa. Happy anniversary po to both of you. Pagbati ni Nadia. Nagpasalamat naman ang dalawa dahil sa pagbati. Meet my fiancé, Nadia. Pagpapakilala ni Carter kay Nadia na ikinagulat nito pero kaagad ring ngumiti. Oh, really? Finally, nakahanap ka na ng babae na makakasama mo hanggang sa pagtanda. Tulad namin, wika ni Mrs. Wang habang nakayakap kay Mr. Wang. Marami pang nakipagkamay at nakipagkilala sa kanila. Samantala, medyo okay naman ang party na dinuluhan namin ni Carter. Yan nga lang, wala akong masyadong kaibigan doon. Maaga rin kaming umuwi ni Carter at inihatid siya nito sa kanilang bahay. Kasalukuyang nag-aayos siya ng kanyang gamit ng may kumatok. Oo, brat siya, pero marunong naman siyang maglinis ng kanyang mga gamit. Yaya Tasha? Tanong niya nang lumabas at ang bumungad ay ang matandang katulong. Siya lamang ang naiwan dito sa bahay at ang mga katulong. As usual, ganito naman lagi ang mamagulang niya. Busy ang mga to sa company nila. Iha, pinapasabi ng mami mo at daddy mo na susunduin ka raw ni Carter mga 9:00, Iha. Bakit naman po? At saan ang punta? Magkakasunod na tanong ko kay Yaya Tasha. Ang pagkakaalam ko, Iha, magsusukat raw ng mga damit niyo para sa kasal. Sabi ni Manang bago niya pinagsaraduhan ng pinto at napabuntong hininga na lamang siya. Kaya bago pa dumating si Carter, ay gumayak na lamang siya para pagkarating nito ay makaalis sila agad at hindi na to maghintay pa ng matagal. Hindi nga nagtagal ay dumating na to sakay ng sports car nitong itim. At nang bumabato ay masasabing kahit na sinong babae ay mapapatulala dahil sa taglay nitong kagapuhan. Nakasuot kasi ito ng blue polo na nakatupi hanggang siko nito at nakashades. Hindi nga niya namalaya na nakalapit na to sa kanya. Hey! Wika ni Carter sa may pitik ng kanyang noo kaya napaaray na lamang siya. Nakatulala ka na naman. Iting sabi nito kaya napaiwas ng tingin si Nadia. Ha? Hindi Anya upang maiwasan ang pamumula ng pisngi sa hindi malamang dahilan. I know na nagde-deny ka lang. O tingnan mo nga yung pisngi mo. Asar pa nito kaya nainis na hinampas niya to sa braso kaya tumigil to sa pagtawa. Nakakainis ka talaga. Napaka-feeling mo.
Sabi ni Nadia bago pumasok sa sasakyan ni Carter na naiinis, habang si Carter naman ay papasok habang nakangisi. Nakarating sila sa isang sikat na pamilihan ng gown for wedding. At nauna siyang pumasok dahil nagparking pa ang binata. Pagpasok niya pa lang ay namangha na siya sa ganda ng pagkakadisenyo ng mga damit. Siguro kung hindi lang ito forced marriage, ay magiging hands-on talaga siya sa pagpili ng kanyang susuotin. Kaso nga lang ay hindi. Ang pangarap niya ay makasal sa taong mahal niya. At mahal siya na kayang-kaya siyang protektahan. Pero hindi na yon mangyayari dahil sa kasalang to na hindi naman niya gusto. Nabalik lamang siya sa katinuan nang hatake ni Carter ang mga palad niya patungo sa isang office na hindi niya alam kung sino ang pupuntahan nila. Nang makapasok ay hindi pa rin binabitawan ni Carter ang kamay niya. "Oh, you're here na pala." Ani ng babae na sa tingin niya ay may-ari ng store na pinuntahan nila. Maganda to at may ibubuga rin sa madaling salita. "Where's the gun of my soon-to-be wife and I?" Tanong agad ni Carter. Medyo kinilig man pero hindi yan pwede dahil may kasunduan silang dalawa. "Just wait a little bit. Pinapakuha ko na yun." By the way, I'm Mona and you are?" Patungkol ito kay Nadia. "Nadia?" Aritang ani ni Nadia dahil sa pasimpleng pagkakatlabi ng Mona na to kay Carter, kaya naiinis na siya na hindi naman dapat. "Nice meeting you, Nadia. Hindi ko nga alam na ikakasal na pala si Carter. Sayang nga eh." Ani to na mukhang nangaasar, tsaka tumingin sa binata na seryoso lamang sa kinauupuan. "Sayang?" Taas kilay na tanong ni Nadia. "Never mind, baka mamaya magsalos ka pa dyan." "I'm not like that, Mona. And I don't care if you and Carter have passed." Iritang ani ni Nadia na napatayo na rin, kaya naman nagsalita si Carter. "Pwede ba, Mona, wag ka na munang gumawa ng gulo? At pwede ba pakibilisan naman sa mga tao mo at may lakad pa kami?" "Okay, masyado naman kasing OA yung babaeng yan eh." Kaya nagpantig ang tenga ni Nadia at mabilis na itinulak si Mona na napakataraga. "Huwag mo akong hamunin." Si Nadia nagalit na. Si Mona naman ay nakasalampak na sa sahig. "I told you, sa iba na lamang kami magpapasukat." Wika ni Carter bago sinundan si Nadia na mukhang umuusok ang ilong dahil sa galit. "Pagpasensyahan mo na si Mona." Nasabi na lamang ni Carter bago pinaandar ang sasakyan at lumipat sa iba pang kakilala na gumagawa ng gown. "Kailangan pa ba natin maging hands-on rito? Kasi sa tingin ko hindi naman dapat, dahil hindi naman to totoo." Tapos na silang magsukat. "I know that is not real but you know, kilala natin ang pamilya natin both. So we need to do this para hindi sila maghinala. Pasensya ka na rin pala sa nangyari kanina sa pagkabrad ko." Paghingi ng paumanhin ni Nadia dahil sa nasaksihan kanina ni Carter. "Next time siguro umiwas na lamang sa mga ganyan. Paano kung gantihan ka pabalik, tsaka saktan ka?" Panero mo ni Carter na ikinaikot ang mata ni Nadia. Nakita naman to ni Carter kaya pinisil niya ang ilong nito. "Pwede bang wag kang ganyan? Mukha kang bata." "Ouch! Ano ba?" Wika niya bago kinuha ang kamay ng binata sa ilong niya. "Bakit ka pa namimisil ng ilong? Tsaka may ilong ka naman ah." Anito at tsaka ginantihan na lamang si Carter na napangiti na lamang. "Grabe ka naman. Hindi ka naman nagpigil. Mukhang nagpakatotoong asawa na talaga." Sabi ni Mesha nang puntahan niya to sa restaurant. May sariling restaurant si Mesha at mag-isa niya tong inaasikaso pag minsan ay dinadalaw niya rin to. Wala naman silang lakad ni Carter kaya mas pinili niyang pumunta kay Mesha at magyaya mamaya upang ma-celebrate ang pagiging single niya. Dahil baka bukas ay ikakasala siya so kailangan niya na ngayong magliwaliw. Hindi ko napigilan eh. Nakakainis kasi. Panay ang pangaakit. Sa tingin niya pa lang, pag nakita mo yon, tiyak naiinit din ang ulo mo. Anya with matching gigil sa kinakaing steak, kaya napatingin na lamang si Mesha sa kanya. "I smell something fishy, Nadia." Natutuwang panunukso ni Mesha kaya napatigil siya at napatingin din kay Mesha. "Hell no, Mesha.
Sadyang gigil lang talaga ako. By the way, let's change topic. So ano, G ka mamaya? Don't worry, it's my treat. Game, ikaw pa, lakas mo eh. Celebrate natin ang single era mo. Anito bago sila nagtawanan. Nang makapasok sa bar ay agad silang umupo sa harapan ng bartender at umorder. Hindi naman magpapakalasing si Nadia. Ang nais niya lamang ay makasama ang kaibigang si Mesha. Hinay-hinay lang, magdadrive ka pa naman. Sabay sa kanya ni Mesha ng sunod-sunod ang pag-inom niya at ramdam niya ang pait na parang gumuguhit sa lalamunan niya. Yeah, I'm just enjoying the night, Mesh. Hay naku, naiiling na lamang si Mesha. I know, makakalabas ka rin naman dyan, di ba? Besides, force lang naman eh. Minsan, inuumaga na sila ng uwi ni Mesha, nung pareho pa silang single, at ang inaalala lang ay yung magulang pag-uwi. Pero ngayon, katulad niya ay may boyfriend na rin si Mesha na magagalit. Kaya nang makaramdam ng pagkahilo, ay agad silang lumabas patungo sa parking lot kung nasaan ang sarili-sarili nilang sasakyan. Mag-ingat sa pagmamaneho ha? Pagpapaalala sa kanya ni Mesha. Thanks, you too. And thank you for joining me tonight. Anya bago niyakap si Mesha. Maayos at ligtas na bang nakauwi si Nadia. Si Yaya Tasha niya ang nagbukas ng pinto at nagpapasalamat siya kahit na gabing-gabi na ay nagagawa pa rin siyang hintayin ng kanyang yaya. 3 araw ang lumipas at heto si Carter at Nadia. Nasa harap ng attorney at nagpapalitan ng vows na hindi naman totoo para sa kanilang dalawa. Now, you may kiss the bride, Mr. McDaniel. Anunsyo ng attorney. Ang akala niya ay sa pisngi lamang siya hahalikan ni Carter, pero nagulat siya nang biglang paghawak nito sa bewang ay agad siya nitong hinalikan sa labi. Paglapat ng labi nila sa isa't isa ay para bang libo-libong boltaheng kuryente ang namayani sa kabuuan ng katawan ni Nadia. Ang mga magulang nila ay sayang-saya pero silang dalawa ay ewan. Dumiretso sila agad sa reception at kaunti lang din ang inimbita. Siyempre, hindi mawawala si Mesha na kaibigan niya. Here, lumapit ang ama ni Carter at inabot ang susi kay Carter. Kinuha naman ito ng binata na may pagtataka. Puntahan niyo na ang bagong bahay niyo and enjoy your honeymoon. Nakangiting ani ng ama ni Carter. Kaya kung may iniinom lang siguro si Nadia ngayon, ay malamang sa mukha ng ama ni Carter yon mapupunta. Ano daw? Honeymoon? Naku, walang mangyayari, no? At hindi ko susuko ang Birheng Maria ko, no? Ang nasa isip ni Nadia nang makasakay sa sasakyan nila ni Carter. Tahimik lang siya habang sa labas ang tingin. Wala naman siyang balak magsalita dahil pagod din naman siya at pansin yun ni Carter. Nagtanggal bara muna si Carter para kuhain ang atensyon ni Nadia at hindi naman siya nabigo. Pansin kong napakatahimik mo magmula kanina. Don't mind me. Yun na lamang ang isinagot ni Nadia. Come on, baka iniisip mo yung paghalik ko siya kanina. Nangasar na sabi ni Carter na ikinasalubong ng kilay ni Nadia. Yes, isa yun kung makapag-chancing ka. Alam mo bang first kiss ko yun? Nanggigigil na sabi ni Nadia na ikinatawa ni Carter. So it's a pleasure. I am grateful because ako ang nakauna sa matatamis mong labi. Don't worry, I am your first and your last. Arito bago siya kinandatan. Hindi naman maiwasan ni Nadia na mahiya. Nasabi niya pa talaga kay Carter na first kiss niya to. Pagkarating nila ay agad siyang dumapa pasalampak sa kama dahil gusto niya na talagang magpahinga. Hindi ka ba talaga magpapalit muna? Wika ni Carter nang mapansin na walang balak tumayo si Nadia para magbihis. Samantalang to ay tapos na at nakapag-shower na rin. I'm so tired, maktol nito. Magpapalit ka ba or ako magpapalit sa'yo? Para makapaghani mo na tayo. Pananakot sa kanya ni Carter kaya agad siyang napatayo at dumiretso sa closet. Rinig pa niya ang mahinang pagtawa ni Carter na para bang napaka-sexy nito kung tamawa. Walang naganap na pagsuko sa mayuwagang perlas ni Nadia. 3 araw ang lumipas at heto si Carter at Nadia.
Hindi nila alam na pupunta ang magulang ni Nadia para ibigay ang honeymoon trip ng dalawa sa Boracay dahil nakalimutan nila daw tong ibigay kahapon dahil sa sobrang busy rin. Nakatatlong doorbell sila pero wala ni isa man ang lumabas kaya umandar na naman ang makulit na pag-iisip ng mami ni Nadia. Baka napagod sila kagabi, kakagawa ng apo natin. Na-excite pa to dahil sa klase ng pananalita nito. Sana kambal agad, para naman may pamanahan ako. Minsan talaga ang daddy niya ay napakamaritis din. Subukan mo nga muli pakagising na yon. At sa panglima na doorbell ay bumaba si Carter na pupungos-bungas pa ang mata. Good morning, Dad. Ma'am. Bati niya sa mamagulang ni Nadia. Good morning to iho. Pasok ko muna kayo upang makapagkape. Alok ni Carter pero tumanggi ang dalawa. Actually, iyahatid lang namin tong ticket for your honeymoon. And sorry for disturbing sa kakagawa ng apo namin. Natawa lang naman si Carter dahil sa ina ni Nadia. Pagbalik niya sa kwarto ay nakita niya na kakagaling lang ni Nadia sa CR. Napatingin to sa kanya bago na upo sa kama muli. Mag-impake ka na because we go to Boracay for our honeymoon. What? At sino naman ang nagsabi na pupunta tayo doon para lang sa honeymoon na yan? Na hindi naman totoo. Anya habang nakatuyo. Well, pwede naman nating tototohanin if you want. Ngising ani ni Carter bago naglakad papunta kay Nadia. Kaya naman si Nadia ay napaatras na lamang. What are you doing? Dahil sa sobrang lapit nila ni Carter, ay amoy niya na ang mouthwash nito. Are you kissing me? Kaya napapikit na lamang si Nadia. Ilang segundo pa bago siya nagmulat dahil wala naman siyang naramdaman na kahit na ano. Pagmulat niya ng mata, ay nakangising si Carter ang nabungaran niya. I thought ayaw mong mahalikan, but parang nag-expect ka. Sa sinabi ni Carter ay parang napahiya siya. Babae pa naman siya. But don't worry. Saglit na tumigil si Carter sa pagsasalita at agad siya nitong hinalikan na para bang nag-teleport to dahil sa sobrang bilis ng pagkilos. I give you the kiss you want. Sabi nito at ngumiti sabay talikod na pare bang walang ginawa. Naiwan naman si Nadia na nakatulala lamang dahil sa ginawa ni Carter. Maayos kaming nakarating at masasabi kong kapag dito ka magbakasyon, tiyak na mawawala ang problema mo dahil sa paligid. Bawat dadaanan mo ay may mga niyog na ang tataas na nagpapaganda din ng paligid at sariwang hangin na dumadampi sa balat namin. May mga magpapamilya, magkasintahan at magbabarkada ang makikita mo at ang sasaya nilang tingnan. Tara na sa room natin. Ani ni Carter bago pinulupot ang braso niya sa bewang ko na kinagulat ko na lamang. Kailangan ba talaga may paghawak pa sa bewang ko? Taas kilay na tanong ko dahil kapag lumalapat ang mga pali ni Carter ay hindi ko maiwasan ang init na nararamdaman ko. Kaya't hanggat maaari ay iniiwasan ko ang kakaibang damdaming nararamdaman ko. Yes, of course, because you are my wife. Ani to bago ngumiti. Nagtungo muna kami sa front desk para kunin ang susi. Kung titingnan ay para kami talagang totoong mag-asawa. This is the key, sir, of your room. 143. Ani ng babae na panay ang pangiti kay Carter na para bang nangaakit sa klase ng tingin nito. Miss, ang mata mo, ilugar mo. Dahil may asawa ng tao, so get off your eyes or else. Pagmamaldita ni Nadia, kaya nagulat si Carter at bahagyaring napangiti. Bago pa darang nakinuwang susi sa nakayukong babae. Let's go, Han. Dinilan niya pa talaga ang Han bago lumingki sa braso ni Carter. Kung ganyan ka lagi, baka mainlove ako. Sabi ni Carter nang makapasok sila sa loob, kaya binitaw ni Nadia ang braso niya bago napairap. That's part of acting. Palusot niya na lamang dahil sa totoo lang ay bigla talagang nag-init ang ulo niya nang makita niyang babae na kung makatingin sa asawa niya ay parang nangaakit. Sa labas silang dalawa kumain upang makapagpasyal na rin at matikman ang iba't ibang seafood dito. Are you sure na mauubos natin lahat yan? Tanong ni Carter sa dami ba namang in-order ni Nadia na para ba itong magmumukbang? Ang daming seafoods itong in-order. At isa na roon ng talaba at marami pang iba. Yes, of course. Dalawa kaya tayong kakain nito, no?
Pagkatapos nito ay agad itong nilandakan ng pagkain na para bang may kaagaw to. Nagkamay din to kahit na hindi marunong masyado. Habang si Carter naman ay nakatingin lamang kay Nadia na sarap sa pagkain at mukhang hindi nito napapansin ang pagtitig nito sa kanya. Matapos nilang kumain ay naglakad-lakad sila sa dalampasigan. Kahit na gabi na ay marami pa rin ang naliligo. Ang iba ay sa tabi lang habang nakasandig sa puno ng nyog, habang tumutungga ng alak at nagchichill. Kumusta naman ang pag-handle mo ng company? Si Nadia na ang unang bumasag sa katahimikan nilang dalawa bago na upo sa bato, tsaka naman siya tinabihan ni Carter. Okay naman, kahit minsan nakaka-stress. Ikaw, bakit hindi ka ang mag-handle ng company niyo? Nais din naman ni Carter na mas makilala pa si Nadia, kahit na alam niyang may kasunduan sila. Pero di ba pwede namang baguhin yon? Oras na magbago ang mga pananaw nila sa isa't isa at may totoo nang nararamdaman. Yung walang halong pagpapanggap. Ipinamana na ni Daddy sa akin yun. At kung gugustuhin ko ay maaari ko na yung i-handle. Pero ayoko talaga sa pagbibusiness. Pagsabi niya ng totoo dahil yun naman talaga ang totoo. Pero bakit naman ayaw mong humawak? Kasi alam ko na oras magkapamilya ako mawawalan ako ng oras. At yun ang ayaw kong mangyari. Dahil minsan naranasan ko na ang mga bagay na yan. Yung iniiwan ka sa yaya. At tuwing may mga importanteng okasyon sa buhay mo, hindi mo makakasama ang pamilya mo, ang magulang mo. At yun ang ayaw kong mangyari sa mga anak ko soon. Mahabang pagkakasabi at nag-iwas na lang ng tingin dahil naluluha na siya at kapag yuyuko siya ay tiyak na magsisilaglagan ang mga luha niya. At ayaw niyang mangyari yun. Pero hindi ka naman pinipilit nila, right? Tango na lamang ang isinagot ni Nadia. Napayakap na lamang siya sa sarili nang humangin. Naka-sleeveless lang kasi siya kaya ramdam niya ang lamig at kita naman yun ni Carter. Hindi naman nagdalawang isip ang lalaki na yakapin to. Alam niyang nagulat si Nadia sa ginawa niya. Pero kung ako, gusto ko talaga ay makapag-asawa ko. Yung hands-on lang sa mga anak namin at ako lang ang magtatrabaho para sa kanila. Ganun lang naman kasimple ang gusto ko. Wika ni Carter habang nakatingin sa kanya. Pareho pala tayo eh. Sabay ang pagligo nito kaya saktong pagharap niya ay naglapat ang labi nila ni Carter na kinagulat niya. Pero kalaunay napapikit na lamang dahil parang nakalalasing ang halik. Parang madadala ka sa bawat pagdampi nito. Matapos ang nangyari kagabi ay parang nahihiya ng humarap si Nadia kay Carter. Kahit ito naman mismo ang unang humalik at tumugon lamang siya. Ewan niya kung bakit ganyan ang nararamdaman niya. Medyo nag-iiba. Kapag hinalikan siya nito ay hindi niya malang magawang itulak. Bagkus ay tumutugon siya. Kasalukuyang naglalakad siya ngayong umaga upang maglibot-libot. Dahil kahapon ay hindi man lang niya nalibot lahat. Mamaya na siguro siya maliligo. Hindi niya kasama si Carter dahil may tumawag rito. Ang pinsan nito na nasa New York na pansamantalang humahawak ng business sa asawa niya. Hindi niya kasama si Carter dahil may tumawag rito. Ang pinsan nito na nasa New York na pansamantalang humahawak ng business ng asawa niya. Napagpasyahan niya nang pumasok sa room upang magpalit ng suot dahil maliligo siya. Naabutan niya pa rin may kausap to kaya hindi na siya nagpaalam pa rito. Nagsuot lamang siya ng bikini na pula. Yun talaga ang paborito niyang kulay simula bata siya. Litaw na litaw talaga ang kaputian niya na animoy isa tong modelo sa klase ng paglakad nito. Matangkad siya at sakto lang ang kurba ng katawan niya. Kada may dadaan ay napapatigil sa pagsubo. Yun ang napansin niya. May mga sumisipol pero hindi niya naman yun pinapansin. Nakashade pa siya na bumagi sa kanya. Dala ang sunblock nito, umupo siya sa may ugatan ng nyog. Hindi pa siya nakakapagsimula nang may narinig siyang tilian ng mga kababaihan at nang lingunin niya ay si Carter pala. Katulad niya nakasuot din to ng shade na nakadagdag sa kapugian na kahit siya ay humanga talaga sa taglay nito ang kagapuhan. Nakasuot to ng polo rin na red
bulaklakin at nakasado na puti na bumagi rin sa kaputian nito. At short rin na pula na animoy itinerno talaga sa kanya. Kahit na hindi pa man to nakahubad, ay bakat ang muscle nito. Ang guwapo niya. Iti-table ko yun mamaya. Tiyak na single yan. Ani ng babaeng mataray. Baka mamaya may asawa yun o girlfriend, no? I think single yan. So watch and learn. Papatunayan ko yun sa'yo. Sabi pa dito na mukhang kursurado talaga si Carter. Kita niya si Carter na napatigil nang makita siya nito. Mga hakbang na to nang harangin to ng babae. Hey Pogi, mukhang nag-iisa ka. Pwede naman kitang samahan. Sabi pa nito sa tinig na nangaakit. Nakatingin lamang si Nadia sa kung ano ang susunod na gagawin ng babae at kung ano rin ang gagawin ni Carter. Alam ni Nadia na nakatingin sa kanya si Carter kahit pa na nakashade to. Alam mo ang pogi mo, if you want, you can join me tonight. I'm free. Anito at mga hawakan sana ang dibdib ni Carter na hindi natuloy dahil na rin sa paghawak ni Nadia sa kamay nito ng madiin. Kaya napalingon ng babae at napataas ng kilay. Who the hell are you? At pwede ba? Bitawan mo kung babae ka? Anito. Huwag mo kung mababae lang. Dahil ako lang naman ang asawa nito. At ikaw babae na Makati. Kung naghahanap ka ng lalaki na tutusok sa'yo, pwede ba sa walang sabit ha? Dahil tong nilalandi mo, asawa ko to. Kaya kilalanin mo munang nilalandi mo. Galit na wika nito. Si Carter naman ay natigilan sa pag-claim ni Nadia sa kanya. Kaya napangiti na lamang to. Me? Makati? Oh, come on. Baka hindi mo nga rin to kilala dahil gusto mo lang akong maunahan sa kanya. Ani pa ring babae na hindi talaga makontento. Ay di patunayan mo. Hamon pa nito. For your information, I don't need to explain to you at hindi ko rin kailangan ng patunay. Sabi pa ni Nadia bago tumalikod. Pero hindi pa siya nakakahakbang nang ilayin ni Carter ang pulusuhan niya kaya napasubsob siya sa dibdib nito. You want proof? Nito bago kinabig ang batok niya at saka siya siniil ng halik sa harap ng babae. This is my wife. Ani ni Carter bago hinatak palayon si Nadia sa babae na natulala na lamang at napahiya. Hey, are you mad at me? Ani ni Carter. Simula kasi kanina ay hindi na to kumibo pa. No, I'm not mad at you. Baka ikaw ang galit sa akin. Natawa si Carter. Why would I? Kasi baka gusto mo rin yung babae kaso nga lang ang inaway ko. Naiilang na lamang si Carter. Tama lang na inaway mo ang babae kasi asawa naman talaga ako, di ba? Sa papel nga lang. At sa kasunduan natin, Carter. Pwede pa naman yung baguhin, Nadia. Bakit ba ganito? Nagpapakita ng motibo sa kanya si Carter kung una pa lang ay gumawa na ito ng kasunduan nila na hindi dapat mahulog sa isa't isa. Pero ngayon, ito pa ang nagbibigay ng motibo sa kanya na mahumaling siya dito sa mga pinapakita nito. Ewan ko sa'yo. Wika niya bago lumusong sa tubig na sinundan naman ni Carter bago nagubad ng damit. Kaya ayan, nagtitilian na naman ang mga kababaihan na hindi na lamang pinansin ni Nadia at patuloy lang sa paglangoy. Tumigil siya saglit upang tingnan ang sunset. Hindi niya namalaya na nasa likod niya lang si Carter. Ang ganda. Anya at napadipa ang dalawang kamay bago pinikit ang mga mata upang namdamin ang hangin at ang paligid. Nagulat siya nang may biglang yumakap sa kanya. But you are more than beautiful for me, Nadia. Ani ni Carter. Unti-unting umarap si Nadia. Pagharap niya ay ang matang namumungay ni Carter ang bumungad. Bago siya nito hinalikan, ay napahawak na lamang siya sa malapad na dibdib nito at tumugon. Nakailang halik na ba si Carter na tinutugunan niya? Mukhang lahat naman ng halik nito ay tinutugunan niya. Ewan ba niya sa sarili? Mukhang may nararamdaman na yata siya para sa lalaki. Let me do that. Wika ni Carter bago kinuha ang suklay. Kakatapos ng maligo ni Nadia, nakapagbihis na rin siya. Tahimik lang siyang sinusuklayan ni Carter. Tila ba may bahagi ng puso niya na masaya dahil sa mga pinapakita ng lalaki. Pansin ni Carter ang pangiti bahagya ni Nadia. What I smile for?
Bagkus sa sumagot sa tanong ni Carter, ay nagtanong din si Nadia. Bakit mo ba ginagawa ang lahat ng to? Bakit ka nagpapakita ng motibo? Tanong niya kay napatigil si Carter sa pagsuklay. Bago nito pinaikot ang upuan ni Nadia para sa kanya. Alam kong mahirap paniwalaan kasi ako ang gumawa ng kasunduan. Pero hindi ko mapigilan ang damdamin kong magustuhan ka, Nadia. I know na ilang araw pa lang tayong kasal at nagsasama. But I think gusto na kita. Yung kasunduan yun para sa akin wala na yun. Kung papayag kang patunayan ko yun sa'yo. Senseridad ng pagkakasabi ni Carter. Nagulat man pero nagawa pa rin magsalita ni Nadia. Kung ganun, patunayan mo sa akin. Pasensya ka na ha. Sadyang hindi lang ako nagpapa-easy to get. Baka kasi sa huli, ako lang rin na masakatan. Nais kong patunayan mo, Carter, na mahal mo ko. Yun ang nasabi ni Nadia bago siya niyakap ng lalaki. Mamayang hapon ang flight nila pabalik ng Manila. 3 days lang sila sa Boracay pero sulit naman. Bago sila bumalik sa Maynila ay napagpasyan niyang umulit muli sa paglilibot-libot at kumuha na rin ng mga litrato. Memories ba? Habang kumukuha siya ng litrato ay hindi niya pansin na kinukuhaan rin siya ng mga stolen shots ni Carter. Malumapit sa kanilang photographer at umalok to ng libreng photoshoot na sinang-ayunan naman agad ni Carter kahit na hindi pa pumapayag si Nadia. Basta-basta na lamang siya nitong hinila. Sari-saring mga post at aliw na aliw ang kumukuha. May iba na ring nanunood at pinag-uusapan sila. Pero para kay Nadia, maganda ang mga sinasabi ng mato. Ay, ang ganda at gwapo nila oh. Oo nga, bagay talaga silang dalawa. Tiyak na cute ang anak nila. Sana lahat may kanyang kagwapong asawa, no? Sir, baka pwedeng humawa kayo sa bewang ni Mrs. At ilapit niyo sir ng kaunting mukha niyo sa pisngi ni ma'am. Wika ng photographer habang nagmamando na sinunod naman nila. Ramdam na ramdam ni Nadia ang mainit na hininga ni Carter na nagdudulot sa kanya ng libo-libong voltahe. Thank you ma'am sir, dahil pumayag kayo. Pagpapasalamat ng photographer. It's okay. And thank for the treat photo for us with my wife. Wika ni Carter habang nakangiti at nakipagkabay rito. Todo naman ang pasasalamat nito dahil may sasalihin raw tong competition. Masaya ka ba kanina? At sa bakasyon natin, kahit na honeymoon natin yun. Ito ang tanong ni Carter kay Nadia nang makapasok sila sa barko pabalik ng Maynila. Nasa VIP sila. Masaya naman ako at nag-enjoy sa mga foods and sa mga tanawin na naroon. Ikaw ba nag-enjoy ka rin? O nag-enjoy ka dahil maraming nakabikini doon? Ani ni Nadia na patawa-tawa. Pinisil naman ni Carter ang ilong niya. Hindi naman ako babaero. At syempre, sa'yo ako titingin no. Kahit marami akong nakikita, pero syempre, lamang ka dun. Nang bola ka pa. Syempre dahil pinapatunayan mo lang sa akin ang sarili mo, no? Hindi naman sa ganoon. And I'll be honest to you. Sa'yo pa lang ako na humaling at aaminin ko na lapitin ako pero sa sungit ko dati, sila na mismo ang umaalis. Pagsasabi pa ni Carter. Dahil sa pagod ay naisandal na lamang ni Nadia ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki at ipinikit na lamang ang mata. Malayo at matagal pa naman ang biyahe. Hindi niya nakita kung paano siya pinagmasdan ni Carter at napapangiti bago nito hinaplos ang pisngi niya. Tsaka siya nito inakbayan at isinubsob sa dibdib nito habang mayimbing na natutulog siya. Ilang oras din bago sila makarating sa daungan. Nagpasundo na lamang sila sa alalay ng daddy ni Nadia at dumiretso na rin sa bahay upang doon na lamang mag-dinner. Nagluto lamang ng adobo si Nadia dahil yun ang gusto niya at alam niya rin kung paano to lutuin dahil itinuro ito ng yaya Tasha niya. Nang matapos magluto ay tinawag niya na lamang si Carter at sabay na kumain. Pagkatapos silang kumain ay siya na sana ang maghuhugas nang agawin yun ni Carter. Ako na dyan. I know that you are really tired, so maupo ka na lang dyan. Anito pa at nagsimula ng maghugas. Napangiti na lamang si Nadia habang pinapanood si Carter na maghugas. Medyo natagalan lamang dahil mukhang hindi pa to sanay. Hindi rin naman namalay ni Nadia na nakatulog na pala siya sa mesa kakapanood kay Carter. Ang gwapo kasi nitong tingnan habang nakatalikod dahil nakasando lamang to.
Simula sa mapuputi at mababato nitong braso at sa tindig nito, napakalakas ng karisma. At hindi na rin magtataka si Nadia kung isang araw ay pagising niya, hinahanap-hanap na niya ang taong to. Binuhat na lamang siya ni Carter papunta sa silid nila. Malayang natititigan ni Carter ang maladyosa ng mukha ni Nadia bago to ninakawan ng halik at tumabi sa babae habang kayakap to. Ewan niya ba sa sarili? Bakit ang bilis niyang nagustuhan si Nadia? Siguro sa pagiging prangka nito at pinapakita talaga nito kung ano to. Basta nagising na lamang siya isang umaga na mahal niya to. Kahit na taon bago sila magkita ni Nadia, ay may mga picture na siya nito simula nang magdalaga to. Yun ang hindi alam ng mga magulang niya. Nagising na lamang si Nadia sa sikat ng araw na tumatama mismo sa mukha niya na galing sa beranda nila ni Carter. Akmang babangon na siya nang mapansin na may nakayakap sa kanya at si Carter yun, kaya napabalik siya sa pagkakahiga at tumagilid upang masilay ng malapitan ang gwapong mukha ng asawa. Hindi niya alam na gising na to at nagtutulog-tulugan lang. Siguro kung nakilala kita ng mas maaga, siguro hindi forced marriage ang mangyayari dahil mabait ka rin pala at mapagmahal at hindi ko yung nakita nung una. Sabi pa nito at hinawakan ang makapal na kilay ni Carter pababa sa matangos na ilong nito. Napatingin naman si Nadia sa mapupulang labi nito at hinawakan yun. Hindi naman siguro masama kung nanakawan kita ng halik dahil tulog ka naman. Kasi ikaw ilang beses na rin ang halik sa akin ang hindi nagpapaalam eh. Anya habang unti-unting nilalapit ang mukha kay Carter. Si Carter naman ay lihim na napangiti sa mga sinasabi ni Nadia. Nang hindi na makatiis ay siya na mismo ang humalik at nagulat si Nadia. Hindi talaga masama pag ikaw ang humalik, kahit na wag ka na magpaalam. Wika nito bago na pangisi. Kanina ka pa ba gising? Nauutal na tanong ni Nadia bago lumayo at naupo. Yup, kanina pa kita pinagmamasdan habang tulog ka at napakinggan kita. It means narinig mo lahat ang mga sinabi ko? Ani ni Nadia. Lahat-lahat. Ani Carter na napaupo at napangisi dahil na rin sa reaksyon ni Nadia. Nakakainis ka talaga. Iniinis na sigaw nito bago nito pinaghahampas ng unan. Tatawa-tawa na lamang si Carter bago hinuli ang pulsuhan ni Nadia at pabagsak na nahiga kaya napatahimik na lamang si Nadia. Nasa ilalim siya at nasa ibabaw niya naman si Carter na nakangisi. You're so cute, even you are angry. Ani pa nito habang hindi pa rin binibitawan ang pulsuhan ni Nadia at iyon pa rin ang posisyon nila. What are you doing, Carter? Kinakabahan na si Nadia sa mga kilos ng lalaki. Paano kung hingin na nito ang pinakaiingatan niyang B-card? Naku, hindi pa naman siya handa sa bagay na to. Hindi pa sa ngayon. May kapalit kasi ang bawat paghampas mo sa akin. So don't worry. Ani pa nito na ikinakabog ng dibdib ni Nadia. Kaya na isatinig niya na lamang. Please, hindi pa ako handa para sa ganito, Carter. Hindi pa sa ngayon. Sigaw ni Nadia habang nakapikit. Malakas naman na napatawa si Carter sa mga sinasabi ni Nadia. Hindi naman siya ganun. Kung sakali man ay magpapaalam siya kay Nadia at hihingi siya ng permiso. Kaya napatigil si Nadia at napatingin sa lalaki. Why are you laughing? Kung anong maring iniisip mo, mali yan. Hindi mo pa nga ako pinapayagan eh. At hindi ko rin alam kung may nararamdaman ka sa akin. Tsaka na tayo gagawa ng basketball team kung mahal mo na ako. Ani ni Carter bago siya inalikan sa labi, kaya napapikit na lamang siya. Yan lang naman ang gagawin ko sa iyo eh. Sabi nito bago umalis sa ibabaw niya at patawa-tawa. I smell something fishy on you ha, Nadia? Anong ganap? Nasuko na ba ang brilyante ng kagubatan? Panguusisa ni Mesha. Hinampas naman siya ni Nadia dahil sa panguusisa nito ni Mala Marites. Gaga, hindi pa no? Anya at napairap. O ano? Habang umiinom ng juice, binisita kasi ni Mesha si Nadia sa bahay nila ni Carter. Si Carter naman ay umalis. Hindi niya naman tinanong kung saan to pupunta, basta nagpaalam lamang to sa kanya. Huwag mong sabihing nagkagusto ka na. Bago siya nito hinampas rin. Huwi ka nito bago siya nito hinampas rin. Paano kung sasabihin kong, oo, mukhang may nararamdaman na rin ako kay Carter.
Kasi hindi naman siya mahirap mahalin eh. And madali niya lang akong napahulog sa kanya. Pag-amin niya rito, naikinangiti naman ni Mesha. Akala ko ba ayaw mo pang mag-asawa? Pero ano to? Ewan ko ba? Pero nung makasama ko siya at nagpapakita siya ng motibo, parang umiba ang pananaw ko na mas masaya pala pag may kasama ka. Yung tipong binibigyan ka ng atensyon at oras. Parang ganun. Kwento niya pa habang nakangiti. Si Mesha naman ay kinikilig. So, umamin ka na kaya? Huwag ka naman maging one-sided. Mahirap yan. Yung isa lang ang nagmamahal. Payong kaibigan lang, Nadia. Alam ko namang una mo tong pag-ibig kaya marapat lang na magpakatotoo ka sa iyong damdamin. Alam mo, mahirap pag tinatago mo yan. Napag-isip din ni Nadia na mas mabuti sigurong aminin niya na rin kay Carter ang kanyang nararamdaman. Nagtagal pa ang usapan nila. Kalauna ay umuwi na rin to dahil tumawag ang mommy nito. 5:00 na ng hapon pero hindi pa rin umuuwi si Carter. Nag-aalala na siya dito kung napano na to. Kaya napagpasyahan niya na tawagan to. Akmang ginadayal niya na ang numero nito nang makarinig siya ng ugong ng sasakyan. Kaya nagmadali siyang lumabas para tingnan kung si Carter nga ba to. At hindi nga siya nagkamali. Nang makalabas si Carter sa sasakyan ay agad niya tong dinamba ng yakap na ikinagulat naman ng lalaki. Hey, there's any problem? Tanong nito sa kanya nang kumalas to sa pagkakayakap sa kanya. Wala naman. Nag-alala lang ako sa'yo. Bakit ngayon ka lang? Nakakain ka na ba? Sunod-sunod na tanong ni Nadia ang nakapagpangiti lalo kay Carter. Hinawakan siya rito sa bewang at iginaya papasok. May inasikaso lang ako. And don't worry, nakakain na ako kina mommy. Napatango-tango na lamang si Nadia. Okay lang ba sa'yo kung yayain kitang lumabas ngayon? Tanong ni Carter. Nangahalik ka nga ng walang paalam, di ba? Tas kilay na sagot ni Nadia na ikinakamot naman ng lalaki. It is a date. Dugtong ni Carter. Masaya si Nadia dahil inaya siya ng lalaki. 6:30 na nang makarating sila sa isang sikat na restaurant na dinadayo talaga at nagsaan ang mga tao rito. Nagtaka pa nga si Nadia kung bakit walang tao. Baka hindi sila open, Carter. Ipinasadya ko talaga na tayo lang dalawa ang makapasok dyan. Nais lang kitang masolo. Nito pa bago sila pumasok sa loob at pinaghila siya nito ng upuan. So it means ito ang inaasikaso mo kanina? Yes. So what we need to do is to enjoy the night between us. Nakangiting tugon ni Carter. Nakahanda na rin ang kakainin nila, kaya kumain muna sila. Habang kumakain sila ay siya naman ang pagtugtog ng violin. Nakaisarap sa pandinig nilang dalawa dahil request rin ito ni Carter. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa sa nararamdaman ko para sa'yo. At alam ko naman na mahal mo din ako, di ba, Carter? Wika ni Nadia nang matapos kumain dahil nais niya nang umamin sa lalaki. Of course, I really love you. Kahit na hindi ko pa alam kung yun din ang nararamdaman mo sa akin, Nadia, mahal na mahal kita. Wika ni Carter habang sincero to at hawak-hawak ang kamay niya. Mahal na rin kita, Carter. Pag-amin ni Nadia na ikinakislap ng mata ng lalaki. Napatuyo pa nga ito at napasuntok sa hangin. Totoo? Mahal mo rin ako? Tanong niya pa ulit. Tumango na lamang si Nadia habang nakangiti rin. Oo, mahal kita pero nahihiya lang akong magsabi. Masayang-masaya si Carter. Hindi niya na mapigilan na mahalikan si Nadia sa harap ng staff ng restaurant. Kaya nagpalakpakan ng mga to na nakapagpatigil sa halikan nila. Kaya nahihiyang isunobsob ni Nadia ang namumulang muka sa dibdib ni Carter. At ramdam na ramdam niya ang bilis ng pagtibok ng puso nito. Maagang nagising si Carter. Maganda talaga ang mood niya bukod sa umamin na sa kanya si Nadia. Kaya nais niyang pagsilbihan to. Kahit na hindi masyadong marunong magluto, ay inaral niya sa pamamagitan ng panunood sa YouTube. Para lang perfect ang nais niyang lutuin, apritada nila for breakfast at may omelette din siyang ginawa. Nais niyang bumisita sa biyanan, sa mga magulang ni Nadia. Nang matapos ay ginising niya na muna sa silid si Nadia upang kumain to. Ito naman talaga ang routine nila kung sino ang maunang gumising.
But now, nais niyang sa mismo ang gumawa ng mga yon kahit na busy siya sa trabaho na palaging naka-online meeting dahil hindi pa siya makabalik roon. Sana ginising mo na lamang ako para ako nang gumawa dyan at hindi ka na mahirapan pa. Ani ni Nadia nang nakaupo na at ipinaghila ni Carter ng upuan. It's fine. Ako nang bahala at ayoko naman ikaw mahirapan. Uwi ka naman ito bago siya nito pinagsandok ng kanit ulam. Kaya mahal kita eh. Nakangiting sabi ni Nadia. Baka hindi ako makapagpigil at ikaw ang makain ko ngayong umaga. Pabirong ani ni Carter dahil sa paglalambing ni Nadia. Kinakabahan man dahil sa sinabi ni Carter, ay alam niya na karapatan naman yun ni Carter. Bukod sa mag-asawa na sila, pero nirespeto pa rin siya nito. At isa yon sa ikinahanga niya. After natin ay pupunta tayo sa bahay niyo. Bisitahin natin ang parents mo. Sabi ni Carter kay Nadia na mabilis kumislap ang mata at napatayo bago siya nito niyakap. Thank you. And I love you. Anito, ngayon lang nalaman ni Carter ang clingy at sweet side ni Nadia na gusto niya naman. Napadalaw kayong dalawa? Tanong ng ina ni Nadia bago sinalubong ng yakap ang anak at nakipagbeso kay Carter. Ang totoo si Carter ang nagyaya na dumalaw rito. Uwi ka niya habang hawak ang braso ni Carter at pansin yun ng ina niya kaya napangiti ito ng lihim. May good news ba? Yes, Mommy. I have a good news. Wika ni Carter habang hindi napapalis ang ngiti nito. What is it? May magiging apo na ba kami? O nagmamahalan na kayong dalawa? Tanong ng ina ni Nadia na may pananabik. Ang ama nito ay nasa taas. Me and Nadia ay nagmamahalan na. At wala nang halong pagpapanggap. Ani ni Carter kaya napatili ng malakas ang ina ni Nadia. Kaya otomatikong napababa ang ama nito na nag-aalala ang muka. Hey, what's happening here? At bakit tumitili ka, sweetheart? Hindi ito pinansin ng ina niya. Sinasabi ko na nga ba eh. At mauuwi din sa ganyan. At hindi ako makapaniwala na napatibok mo ang puso ni Nadia at napaamo Carter, iho. Masaya ang mga magulang ni Nadia, lalo na ang magulang rin ni Carter, na binalitaan na ng mga magulang ni Nadia. Nasa Indonesia kasi ang mga to dahil sa importanteng dahilan. Masaya ang naging tanghalian nila sa bahay ng mga magulang ni Nadia. At minamadali na nga sila ng mga to na gumawa na raw ng apo na ikinakamot na lamang ng ulo ni Carter. Dahil yun naman talaga ang gusto niya. Ang magkaroon ng anak at bumuo ng sariling pamilya. Pero ayaw naman niyang puwersahin si Nadia. Nararespeto niya pa rin to kahit na alam niyang may pagmamahal to sa kanya. Kailan niyo pa balak bumuo? O baka nga sa Boracay, hindi kayo nag-ano alam niyo na yan. Ani ng ina ni Nadia na ikinayuko niya na lamang dahil talagang sabi kang ina na magkaapo. Hayaan mo na sila mahal, huwag na natin silang pakialaman. At alam na nila ang ginagawa nila. Uwi ka naman ng ama niya. Sana kambal agad. Dugtong pa ng ama niya bago tumawa. Nasa labas na sila ng gate dahil uuwi na sila. Mag-aalas 7 na rin at sa bahay na lamang nila sila maghahapunan. Pinadalahan na lamang sila ng pang-ulam. Sige dad, ma'am, mauna na kami. Tahimik lamang silang umuwi at hindi na rin nag-usap. Dahil nahihiya na rin si Nadia sa mga request ng kanyang magulang sa kanilang dalawa ni Carter. Alas 11 na ng gabi, pero hindi pa rin dinadalaw ng antok si Nadia, kaya naisipan niyang bumaba. Si Carter ay nasa baba kanina pa, at hindi niya alam kung ano ang ginagawa nito sa baba. Nang makarating siya sa kusina, ay kita niya si Carter na umiinom ng alak. Nagiinom lang siguro to dahil tulad niya hindi rin to makatulog. Why are you here? Gabing-gabi na dapat natutulog ka na. Ani ni Carter habang nakatingin kay Nadia na nakasuot ng nightie dress. Napapalunok na lamang si Carter dahil sa ayos ng asawa. Hindi kasi ako makatulog so I decided to down here para magtimpla ng gatas. Ikaw, hindi ka rin ba makatulog kaya ka umiinom? Wika nito habang inaabot ang garapon ng gatas na nasa cabinet. Dahil medyo mataas ang kinalalagyan ay tatawagin niya pa lang ang pangalan ni Carter nang may maramdaman siya sa kanyang likod. At si Carter yun. Next time, magsabi ka na lang para ako ni mismo ang gagawa.
Sabi nito. Amoy na amoy ni Nadia ang alak nito at ang pinaghalong mankulong nito. Ramdam din ni Nadia ang mainit na hininga ni Carter sa kanyang leeg. Lumingon siya upang magpasalamat sana kay Carter nang magtama ang kanilang tungki ng ilong. Sa sobrang lapit nun, ay napahawak na lamang si Nadia sa lababo dahil parang naduduling na siya sa sobrang lapit na. Salamat, Carter. Kahit na ganoon na ang kanyang naramdaman, ay nagawa niya pa rin magsalita kahit nauutal. Nakatingin lamang sa kanya ang asawa. Maya-maya pa ay pinatong ni Carter ang dalawang kamay sa lababo bago ito nagsalita. Can I kiss you? Paos na tinig nito na nakapagpatindig ng damdamin ni Nadia, na para bang nakakadagdag yon sa kagwapuhan ni Carter. Wala sa sariling napatungo si Nadia, kaya mabilis naman yung sinunggaban ng halik ni Carter. Napahawak na lamang si Nadia sa malapad na dibdib ng binata dahil sa kakaibang sensasyong dulot ng paghalik nito. Kusa naman yung tinugunan ni Nadia at nalalasahan niya pa ang alak nito dahil pumapasok ang dila ni Carter. Ang kaninang kamay ni Carter na nasa lababo, ngayon ay nasa bewang na ni Nadia na hinayaan lamang niya. Natigil silang pareho na hinahabol ang hininga. Hindi na natuloy ni Carter ang kanyang sasabihin nang bigla na lamang siyang halikan ulit ni Nadia. Naagad naman niyang tinugunan bago binuhat si Nadia paupo ng lababo habang hindi pa rin nila pinuputol ang kanilang paghahalikan. At ang mga kamay rin ni Carter ay lumalakbay na rin kung saan-saang parte ng katawan ni Nadia. Ang mga paa ni Nadia ay kusang kumalawit sa bewang ni Carter. Dahan-dahan namang naglakad sila patungo sa hagdan paakyat sa kanilang kwarto. Hindi na nga namalayan ni Nadia na nakahiga na pala siya sa malambot na kama. Siguro ay ito na rin ang panahon at oras upang ibigay ni Nadia kay Carter ang kanyang tiwala at pagmamahal. At yung gabing yun ay may nangyari sa kanila na hindi naman pinagsisihan ni Nadia na naibigay na niya ang sarili sa kanyang asawa. Nagising na lamang si Nadia dahil sa pagkalam ng sikmura niya. Nang lumingon siya sa side table upang tingnan ang orasan, ay ganoon na lamang ang gulat niya nang mapagtanto na 10:30 na ng umaga. Paano ba naman? Mukhang pinanggigilan talaga siya kagabi ni Carter dahil buong magdamag siya nitong niromansa. Kaya mukhang bubog talaga ang buong katawan niya na parang gusto na lamang niyang humilata. Pero dahil nagugutom, ay kinakailangan niyang bumaba at tiyak na naroon si Carter. Akma sana siyang babango ng mapangiwi dahil sa pagkirot ng gitnang bahagi niya. At naalala niya ang kahabaan ng sandata ni Carter na hindi niya akalain na makakapasok yun sa kanya. Mukhang pati matres niya nadali. Napailing na lang siya sa kanyang naiisip. Nagmuni-muni muna siya bago ulit sinubukang bumangon. At sa hindi inaasahan ay natumba si Nadia. At sakto namang pagbukas ng pinto at inuluwa roon si Carter na nakataples na may dalang tray at pagkain. Dali-dali naman siya nitong binuhat at pinaupo sa kama. Masakit pa rin ba? Tanong ni Carter kaya napayuko na lamang si Nadia dahil sa hiya at pamumula ng pisi. Hindi mo na kailangang mahiya kasi nakita ko na yan lahat. Ani ni Carter na nakangisi. Kaya mas lalong nahiya si Nadia na ikinatawa na lamang ng lalaki. Oo, masakit pa rin eh. Kagagawan mo to eh. Magtitimpla lang naman sana ako ng gatas. Pag humaktol ni Nadia. Sorry, baray na ngayon lang yan. Hayaan mo at masasanay ka rin. Hanggat hindi pa tayo nakakabuo, ay asahan mo nang gagabi-gabihin kita. Ani ni Carter natatawa-tawa habang kinikindatan siya nito. But for now, kumain ka na muna dahil alam kong gutom ka at pagod. Pagkatapos ito ay magpahinga ka na ulit. Tumango na lamang si Nadia bago kumain, pero kinuha ni Carter ang kutsara at ito na mismo ang nagsubo sa kanya. Han, hindi naman ako baldado para subuan mo. Pakiulit nga ang sinabi mo? Pag-ulit ni Carter dahil sa pagtawag ni Nadia sa endearment nila. Mag-isang buwan na simula nang may nangyari sa kanila ni Carter. At ilang araw na rin si Nadia na may napapansin sa kanyang sarili. Pag minsan ayaw niyang maligo dahil tinatamad siya. At kapag niyaya naman siya ni Mesha na lumabas, ay ayaw niya naman, kahit na ipagpaalam na siya nito kay Carter.
At ngayon niya lang napagtanto na hindi pa pala siya dinadatnan at may nabuo na siyang palaisipan. Pero mas mabuting makasigurado para hindi umasa. Wala ngayon si Carter dahil bumalik to ng New York para sa isang conference meeting at kailangan ang presensya niya rito. Gusto nga siya nitong isama pero ayaw niya. Dito na lamang siya sa bahay kaya hindi na siya pinilit nito at mamaya ang uwi nito. Nagpabili na lamang siya ng PT kay Mesha dahil pupunta rin naman to sa kanya upang makipagbanding raw dahil madalang na raw silang magkita. Natawa nga to dahil hindi na raw siya si Nadia Brat at malaki na raw ang pinagbago. At si Carter lang daw pala ang magpapabago sa kanya. Ilang minuto pa lamang ay nakarating na si Mesha at nakangititong papasok sa bahay niya. Tsaka siya niyakap nito. Namiss na talaga kita kasi hindi ka na nag-aaya ng inuman eh. Sabi pa nito nang makaupo sila. Siya nga pala, bakit ka nagpabili nito? Tanong nito bago tinaas ang PT na pinabili niya sa drugstore kanina. Kasi delay ako eh. Sagot niya dito kaya nagulat na lamang siya nang bigla itong napadili sa hindi malamang dahilan. Excited na ako na maging ninang kaya sige na, magpiti ka na dali. Ani nito bago siya tinulak sa CR. O ano, meron na bang laman yung tummy mo? Tanong agad ni Mesha nang makalabas siya. Nanginginig ang kamay niyang itinaas yun at kita ang dalawang guhit. Ibig sabihin ay buntis siya. Yes! Magiging ninang na ako. Masaya si Mesha para sa kaibigan dahil nagbago na to sa pagiging brat at sa wakas, si Carter ang nagpabago sa kanya. Mesha, huwag ka sanang maingay ah. Gusto kong surprisein si Carter sa pagdating niya. Tsaka kung mapapaluhain pag nalaman niya na magkakaanak na kami. Tumango na lamang si Mesha bago niyakap ang kaibigan dahil sa kasiyahan. Sa kabilang banda naman ay nagagayak na si Carter pa uwi dahil sa wakas ay natapos na ang meeting niya with the stockholders. Kaya gusto niyang umuwi na dahil miss niya na ang kanyang misis. Miss na niya ang amoy nito sa 4 na araw ba naman siyang nawala. Kaya ngayon ay masaya siya dahil makakauwi na siya at makakasama niya na ang kanyang misis. Hindi na siya makapaghintay na masolo niya ulit si Nadia dahil sa totoo lang ay gusto niya talagang magkaanak sila ni Nadia. Madali lang sa pag-uwi ni Carter dahil may sarili naman siyang sasakyan pang himpapawid at may sarili din itong captain kaya madali siyang makauwi. Wife, I'm home. Pagkarating ay ang asawa agad ang hanap niya. Inakyat niya to dahil hindi niya makita sa baba at hindi naman siya nabigo dahil kalalabas lamang nito ng CR. Kakatapos lang nitong maligo. Nagulat man si Nadia ay mabilis niyang dinamba ng yakap ang asawa dahil na rin sa pagkasabik. Akala ko sa susunod ka pa uuwi. Tanong nito na hindi pa rin nakakala sa pagkakayakap kay Carter. Nakaroba lamang si Nadia at wala tong suot na kahit na anong panloob. Alam mo na bang hindi kita matiis eh, kaya minadali ko na para makauwi ka agad sa'yo. Sagot ni Carter tsaka hinagkan sa labi si Nadia. Naputol lamang ang halikan nila nang magsalita si Nadia. May gusto akong sabihin sa'yo, hubby. Nakangiting sabi nito at ikinawit ang kamay sa batok ng asawa. Ang kamay naman nito ay nasa bewang ni Nadia. What is it? Magiging daddy na ba ako, wife? Biro ni Carter. Tanda namang tumango si Nadia na ikinagulat ni Carter. Totoo ba? Ayaw ko ng ganyang biro. Nito na hindi makapaniwala. Yap, magiging daddy ka na. Ani ni Nadia tsaka nilagay ang piti sa kamay ni Carter. Totoo nga. Yun na lamang lumabas sa mga labi ni Carter bago binuhat si Nadia. Sobrang saya niya. Nagbibiro lamang siya pero nagkatotoo na. Thank you, wife. Ani nito bago hinalikan si Nadia sa labi dahil naiyak ito sa reaksyon ni Carter. Dahil hindi siya nagkamali. Umiyak talaga to dahil sa kasiyahan na nadarama. Nang malaman ni Carter na magkakaanak na sila ni Nadia, ay agad niya itong ibinalita sa mga magulang niya. At sa magulang na rin ni Nadia na tuwang-tuwa dahil raw magkakaroon na sila ng apo sa wakas. Sana ng araw ay kambal ka agad.
At simula nung malaman ni Carter na nagdadalang tao si Nadia, ay parang baldado niya tong ituring na ikinaiinis naman ni Nadia dahil napaka-protective ni Carter. Tulad na lamang ngayon, magpapaaral lamang si Nadia sa labas pero bantay sarado pa rin ni Carter. Hindi pa naman gaano kalaki ang tiyan ni Nadia at pwedeng-pwede pa siyang gumalaw at gumawa ng mga gawaing bahay. Pero hindi ito pinapayagan ni Carter. Ito naman ay madalang na lamang pumupunta sa opisina at nag-online meeting na lamang dahil ayaw niyang iwan si Nadia. Mas triple ang pagbabantay nito kay Nadia, lalo na sa mga kinakain nito. Abi, tawag ni Nadia sa asawa. Kakatapos niya lamang maligo at natatakam na naman siya ng ice cream. Iyon ang lagi niyang pinapabili sa asawa. May kailangan ka ba? O gustong kainin ha? Pero wag ice cream. But, yun ang gusto ko, please. Malamlam ang mata ni Nadia na nakikiusap sa asawa. Pero sabi ng obi mo bawal sa'yo yun, wife. Please, makinig ka naman. Para yan sa'yo at kay baby. Ang gusto ko lang naman maging malusog kayo ni baby paglabas, di ba? Ayokong mahirapan ka sa paglabas ni baby. Paniner mo ni Carter sa asawa na ngayon ay nagbabadya na ang mga luha. Hindi mo ba ako mahal? Bakit? Pangit na ba ako, ha? Sa'yo nang gusto ko please. Yun ang gusto ko. Ani nito na napahugulgol na ng iyak. Kaya wala nang nagawa si Carter kung hindi patahanin to. Ito ang mahirap sa mga buntis. Minsan lagi nag-overthink at kailangan lagi mahaba ang pasensya. Hindi niya naman pinagsisihan na nabuntis si Nadia at palagi naiinis sa kanya. Mahal na mahal kita, yan ang tandaan mo. Kahit na tumaba ka pa, ikaw pa rin ang pinakamagandang babae sa paningin ko. Huwag ka nang umiyak ha. Iba na lang ang kainin mo. Pagpapatahan niya rito na ngayon ay nakakandong na sa kanya. Kahit nabibigitan ay hindi niya man lang magawang magreklamo dahil baka mamaya ay mag-umiyak na naman to na parang baka. I love you, hubby. Ani to ng tumahan. Tsaka hinalika ng asawa, kaya tinugunan yon ni Carter. Minsan talaga pagbuntis, masyadong mahilig. I love you today and wifey. Matapos ang ganong kaganapan, ay nagyaya naman tong pumunta raw sa mga magulang nito. Napadalaw ang magandang buntis ha? Sa lubong ng daddy niya bago siya nito niyakap. Siyempre, daddy, namiss ko po kayo ni mommy at ang luto niyong cookies. Anito ni ikinangawi na lamang ni Carter. Kapag kasi hindi ito pinagbigyan, ay pupunta to sa mami niya at magpapaluto. Pinuntahan ni Nadia ang ina na naghahanda ng mga ricados para sa lulutuin itong cookies. At si Carter naman ay naiwan sa sala upang makipagkwentuhan na rin sa biyanan. Hindi ka ba iho nahihirapan dyan sa buntis mong asawa? Nakadalasan tinutoyo, alam mo na naglilihi. Natawa na lamang siya sa sinabi ng ama ng asawa. Nahihirapan po pero alam kong sulit din naman yun, Papa. At masaya po ako na magkakaanak na kami kahit na palagi po siyang moody. Ani nito. Marami pa silang napag-usapan ng biyanan bago umuwi dahil magagabi na rin. At syempre hindi sila uuwi kung hindi satisfied ang buntis. Tulad na lamang ngayon. Binuhat niya na lamang to dahil nakatulog to. Siguro dahil na rin sa pagkapagod at pagkabusog. Pagod man, pero isang tingin niya sa asawa at pagkasabi nito ng mahal siya nito, ay nawawala na agad ang pagod niya. Mabilis lang lumipas ang araw at buwan, at ngayon nga ay kabuwanan na ni Nadia. Hinihintay na lamang na pumutok ang panubigan niya dahil ayaw niyang pumunta pa sa ospital kahit na sumasakit na. Katulad na lamang noong nakaraang buwan, dinala din siya sa ospital dahil nag-aalala si Carter sa kanya. Dahil bigla na lamang sumakit ang tiyan nito. Mabuti na lamang walang naging problema dahil sabi ng doktor ay nasobrahan lamang to sa kinain. Dalhin na kaya kita para doon na lamang tayo maghintay. Sumasakit pa ba, wife? Todong pag-aalala ni Carter sa asawa. Nakatayo to at inihimas ang tiyan nito. Nakaduster to habang inihimas ni Carter ang likod ng asawa. Magsasalita na sana si Nadia nang makarinig sila ng tinig ng kanyang ina. Diyos ko, anak, manganganak ka na, pero ang tigas pa rin ng ulo mo. Panermo ng kanyang ina. Nandiyan naman ang ama niya na nakasunod lamang.
Tinawagan to ni Carter dahil para siyang mauunang hihimatayin sa nerbiyos dahil nag-aalala talaga siya sa asawa. Bakit hindi pa kayo pumunta ng ospital? Kararating lang din ang mga magulang ni Carter. Pumutok na yata, Carter. Naisigaw na lamang ni Nadia. Kaya dali-dali naman siyang binuhat ni Carter at pinaharurot ang sasakyan papuntang ospital. Pagkarating doon, ay agad silang inasikaso dahil kilala naman sila doon. Ilang minuto pa ay rinig na nila ang iyak ng sanggol, kaya hindi mapigilan ni Carter ang mapaluha. Dahil sa kasiyahang nadarama, nayakap niya na lamang ang mga magulang at biyanan. Mom, Dad, magiging daddy na ako. Anya sa mga magulang, kaya natawa ang daddy niya dahil ngayon niya lang nakitang umiyak ang uniko iho nila. Para ka namang bakla, anak, pero congrats sa'yo at magulang na kayo ni Nadia, kaya dapat lang na mas pagtibayin niyo pa ang inyong relasyon. Wika ng daddy niya bago siya nito tinapik sa balikat. At ganoon din ang ama ni Nadia. Alagaan mo ang mag-ina mo ang mabuti. Opo, salamat po sa suporta ninyo. Napakasaya ko po dahil ama na talaga ako. Hindi nga ako makapaniwala na dati ay ikaw pa ang kalong ko. Ngayon ay may anak ka na. At ngayon naman, ang anak mo naman ang kakalungin ko, anak. Sabi ng ina niya. Maari na po ninyong puntahan si Mrs. Nakangiting sabi ng nurse bago sila nito iniwan. Pagkapasok ay si Nadia ang una niyang nasilayan habang nakangiti ito at kalong ang anak nilang healthy. Baby girl. Hindi naman mapigilan ni Carter ang mapaluha muli. Wife, thank you and I love you. Anya bago to hinalikan sa noo. I love you too, hubby. Tugon naman ni Nadia. Napakagandang bata ng aming apo. Puri ng ina ni Nadia. Natakot pa nung una si Carter na hawakan ng anak nila dahil hindi siya marunong humawak ng baby, pero tinulungan ito ng kanyang ina. Napakaganda mo talaga, anak. Mahal na mahal ka ni Daddy and thank you dahil hindi mo pinahirapan si Mommy. Pagkausap niya sa anak, kahit alam niyang hindi pa siya nito naiintindihan. Thank you, hubby, for coming into my life. At ikaw ang nagpabago sa akin. I thank you dahil nagtiis ka sa ugali ko. Alam kong hindi man naging maayos ang una nating pagkikita at paghaharap, ay hindi ko akalain na babagsak rin pala ako sa iyo. Kaya salamat. Mahal kita. Binigay ni Carter sa biyanan ng anak nila para daw magkaroon sila ng moments isa't isa. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Dahil kung hindi tayo pinagkasundo, ay malamang binata pa rin ako hanggang ngayon. Kaya nagpapasalamat ako sa mga magulang ko at sa magulang mo rin sa ginawa nilang desisyon para sa ating dalawa. Mahal na mahal ko kayo ni Baby Bea. Sabi nito bago hinalikan ng asawa sa labi. Hindi alintana ang mga magulang nila. Wala nang mahihiling pa si Nadia sa buhay niya. Dahil pakiramdam niya, kumpleto na siya. Dahil meron siyang asawa na mapagmahal at maalaga. At alam niya magiging mabuti tong ama sa anak nila at sa magiging anak pa.